Ma? Bakit? Alis po muna ako. Oh, ikaw ang bahala. Ano gusto mong gawin? Bahala ka. Luluwas ho muna ako sa Maynila. Susubukan ko maghanap ng trabaho doon. Sige, bahala ka. Ma, kayo na hong bahala sa mga anak ko, ha? Salamat po. Magsitayo ang lahat, magsisimula na po ang mediation. Ang nais ko lamang mapakinggan mula sa bawat partido ay pawang totoo. Walang kasinungalingan, pawang katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrereklamo, anong iyong pangalan? Ang pangalan ko po yun sa Jocelyn Arcino. Ilang taong ka na? Magti-33 po. 33? Saan ka nakatira? Sa ngayon po, nandun po ako sa Quezon City. Ang inireklamo, anong pangalan? Gloria Verano po, ma'am. Ilang taon na po kayo? 53 po. Saan po kayo nakatira? Sa Antipolo po, Parugan, Block 1, Antipolo City. Maaari bang isalaysay mo ang mga pangyayari sa likod ng iyong reklamo? Hello, Ma? Hello, Jocelyn. Kailan magpapadala ng pera dito? Ha? Po? Ma, wala pa ko kasi akong pera eh. Nag-aasikaso pa ko kasi ako ng mga papeles papuntang abroad. Alam niyo naman po na wala naman ako mapagkukunan ng iba ng pera. Pero teka, hindi pa ho ba nagpapadala si Milbari at saka yung ka-live-in niya ng pera? Nagpapadala? 600 o kaya 700 kada sweldo. Ano ang mangyayari ni Jocelyn sa 600, 700 kada sweldo? Limang tong anak niyo nandito sa akin. Ha? Sige na nga. Puwisit. So ang issue nyo ng biyanan nyo ay sustento. Yun po ang alam kong ginagalit nila sa akin neto. Yun ang kinagalit sa'yo. Opo, kung bakit nila po ako pinutulan ng komunikasyon. Ako naman, Hindi ka nila pinadadalaw sa mga bata. hindi po. Ang gusto nila, siguro, ang alam ko kasi yun ang narinig ko sa kanila, yun ang masakit sa akin eh. Punta raw po ako doon, magbigay ng pera, uwi na ako. Alis na ako. Ang sabi ko sa kanila, sa ngayon wala pa akong pera, Mama. Nag-aasikaso pa lang ako ng mga ano ko. Tapos, ginigipit kasi nila ako, Ma'am. Okay, kaya ko na pumula yung anak nila, pero yung mga anak ko, huwag naman ganun. Ayaw kang padalawin sa mga anak mo. Hindi, gusto nilang dumalaw ako. Oh. Parati may pera. Yung bimbol, yun. parating pera, wala nga Kung wala po. kang pera, hindi ka pwedeng dumalaw. Parang ganun po ang dating sa akin. Hello. Hello, Ma? Pwede ko bang makausap yung mga anak ko? Dali. Mga nanay niyo. Ito po, Nay. O anak, kumusta na kayo? Mabuti naman po. Nako. Walang kwenta yung inay niyo. Ano yun? Wala po yun. Pasensya na kayo, ha? Hindi ako nakakadalaw dyan, eh. Pero huwag kayo mag-alala, naghahanap lang si nanay ng trabaho. Nay, kailan po tayo magkikita? Pagpunta niya rito, Kao, magdala siya ng pera. Ano ba yun? Kasi ma'am, kahit wala kang pera, marinig mo lang sa cellphone ang boses ng mga anak mo. Masaya ka na. So, kaya bakit ka naiiyak? Ano ko na po sa mga anak ko eh. Nahirapan ka na. Opo, sa sitwasyon Gusto mo silang namin. makita palagi. Opo. So, ina-assert mo ngayon ang visitation rights mo. Kumbaga, madalaw sila o anytime makita mo. Opo, kasi po ipakita ganito sa'yo. po ang balak ko. Binabawi mo ba ang mga anak mo? Sa Kung biyanan ganun mo? po ang parating gagawin nila sa akin at saka yung alam ko naman po yung financial problem po. Kaya nga po nakipagtulungan nga po ako sa kanila eh. Gusto mo makuha na lahat yung bata sa Pag ganito po ang sitwasyon, nagagawin nila sa akin, mas mabuti bang sama-sama na lang po kami.
at hihingi ka ng suporta sa biyanan mo at doon sa tatay ng mga bata. Opo, ganun na lang po. Kaysa naman sa nahihirapan ako na parang minamanipulan nila po yung mga bata. Tinuturuan nila ng kung ano-anong against sa akin. Anong tinuturo nila sa mga bata? Ay, kayong tatlo ha. Yung nanay nyo, walang kakwenta-kwentang ina ha. Kaya wag na wag kayo makakasama sa amin sa nanay nyo na walang kwenta at masamang ina. Naintindihan nyo akong tatlo? Ha? Walang inatupag yung nanay nyo kundi puro sugal. Ano kayo, hindi na kayo iniintindi ha? Dahil bakit? Walang kwenta at napakasamang ina niyan. Naintindihan nyo? Sa palagay mo ba nababawasan ang pananabik ng mga anak mo sa'yo? Opo. Parang di ka nakilala. Opo. Mga anak, sama na lang kayo sa akin, ha? Maghahanap si nanay ng trabaho. Basta gusto ko, sama-sama na lang tayo. Kahit na wala na ang papa niyo, itataguyod ko kayo. Gusto ko sama-sama tayo. Okay na ako nun. Masaya na ako. Mama, hindi po pwede. Baka po magalit sila eh. Kung may kwenta yan, hindi dapat niya iwanan. Nagtitinda ako ng banana Eh, peel, wala. mama. Alam mo yun? Hindi yun, nagsusugal Trabaho yung ka anak dahil ko wala yun. Ako kang nagtitinda ako ng merienda. Kasi noon. kung may Anak ko kwenta yun. kang nanay, mga anak mo na sa'yo. Wala siyang kwentang nanay sa tutula mo. Sa kwenta, hindi siya karapat dapat mag-alaga ng anak niya. Ano ba? Nagugutom tong anak mo. Wala ka ba bang pera dyan para makabili ako ng gatas? Di ba nagbigay na ako ng 1 linggo? Oo, nagbigay ka nga. Pero nung 1 linggo pa yun eh. 300 lang naman ang binigay mo. Yung 2 anak natin may sakit. Kulang pa ba yun? Oo, kulang na kulang yun. Sige nga, explain mo sa akin. Paano magkakasya ang 300 sa loob ng 1 linggo, ha? Bahala ka nga. Oh, saan ka na naman pupunta? Wala, bahala ka sa buhay mo. Bumalik ka nga dito! Ma, magandang gabi po. Oh, ano nangyari sa inyo mag-iina? Nag-away po kasi kami ni Melbari eh. Hindi ko naman ho alam kung saan siya nagpunta. Ay, gano'n ba? O, umapo muna kayo po, may mga bata po. O, paano ngayon? Anong plano mo? Ma, baka po pwede ako makiusap sa inyo. Baka naman po pwedeng dito muna ako tumuloy kasama tong 3 anak ko. Oo, walang problema. Yung pa yung mga apo ko yan. Hello? Jocelyn! Pwede ba umuwi ka muna rin sa Antipolo at asikasuhin mo itong mga anak mo? Hinahanap ka na? Ma, hindi pa ho ako pwedeng umuwi dyan ngayon eh. May ginagawa pa ho ako. Tatawagan ko na lang kayo. Kahit kailan ka, Jocelyn, wala nang pakinabang sa'yo. Sige na! Hindi siya nag-aalaga ng mga anak niya dahil hanggang umaga nandun siya sa sugalan. Sino yung nanalo kanina ikaw, di ba? Nagigiga ako. Hindi. Oh, paano? Wala na. Tapos na. Jocelyn. Teka, kalma. Sige, ganito. Sanla ko muna sa ito. Ha? Sige na, para makabawi man lang ako dito. Kanina niyo pa ako Mumurahin lang to eh. telepono pa rin yan, no? Sige na, babawiin ko naman yan sa'yo. Basta huwag mo ibebenta, ha? Oh, sige. Sige na, para Oh, matuloy na itong laro na to. Kanina game. pa, walang-wala na ako eh. O sige na, tara na. Bilis, balasan na, oh. May mga anak niya, puro babae. Natatakot ako, baka mamaya nare-rape na yon. Ilang babae po yun? 5 po. Pare-parehong babae? Opo, ma'am. Sa mga batang to? Hindi po siya makadalaw sa amin dahil ang utang niya nakaabang doon, naniningil talaga silang nautangan niya. Apo! Oh, bakit? Andiyan ba si Jocelyn? Wala, bakit di mo hanapin yun? Maniningil sana akong pautang eh. Ano? Pumunta ka dito para maningil kay Jocelyn. Wala dito yun, hindi dito nakatira. Baka pwedeng kayo na magbayad. Ang kapal din naman ng mukha mo, no?
Ako pa sisingilin mo ngayon ah. Kayo dalawa magkausap, kayo dalawa magsingilan. Pusto kapal ng mukha mo, kapal! Pusit ka. Kano ang utang niya? Meron siyang 1,000, patubuan daw yun. 1,000? Opo, sa kabila naman 500. Sabi ko, Bakit Jocelyn, nagkautang? sinugal. Sinusugal? Sinugal. Ano sugal ang kanyang ginagawa? Tungit. Tong-its? Sinong kasugalan niya? Ay, yung mga kaibigan niya. Paano yun siya ang nakapagsugal kung wala siyang trabaho, wala siyang pangsugal? Ayun na nga po. Kaya yung anak ko, naghiwalay sila dahil nga sa galing sa trabaho, siya nasa sugalan. Huwag kang magsinungaling. Ma. Jo, sabihin mo ang totoo. Anong totoo? Kaya hindi yung ka araw-araw nakadalaw. nagsusugal? Ang dami Tumigil naman ka pera lang ng tumigil ka lang pera ng anak magsugal, niyo para sabihin Jocelyn. niyo nagsusugal. Tumigil ka lang nagsugal ngayon nang Mama. naghiwalay kayo dahil sabi ko, kaya ka iniiwanan Mali kayo dahil doon, sa Ma. sugal mo. Kaya ako iniwalayan Yun ng ang anak ninyo. ano. Matagal na siyang may babae na Eh, uuwi yan ko ang lang hindi ko madalas. alam. Eh, kung alam mo, ba't di mo pinuntahan? Ba't ko para balik na rin na di naman ko ako. alam. Nakikita mo ba siya na nagsusugal? Opo, ma'am. Araw-araw, Mama? Opo. Saan siya nagsusugal? Doon po sa amin sa Antipolo. Minsan yung Kailan, yung Ma'am? anak niyang ipangalawa nahulog sa duyan. Yan, nasaan ang nanay? Kahapon pang wala. Nagsugal. Aling Gloria. O bakit? Ito po kasing anak ni Jocelyn, nahulog po kasi sa duyan. Diyos ka, pambira talaga yung si Jocelyn. Akin na itong apo ko. Salamat, Iha, ha? Sige po. Ano na itong apo ko? Ano nangyari sa bata na ospital? Hindi naman po dahil sa duyan lang. Mababa lang po yung duyan. Dahil Dahil lang kung po may yun, nanay yung na nag-alaga, ikaw. kung may kwenta yan, hindi dapat niya iwanan. Nagtitinda ako ng bananak yun, wala. Mama. Alam mo yun? Hindi yun. Nagsusugal Wala ka trabaho yung dahil anak ko wala yun. kang Ako nagtitinda ako ng kwenta. merienda Kasi noon. kung may Alam mo kwenta yun? kang nanay, mga anak mo nasa iyo. Mas gustuhin pa nila na ang mga anak mo dito sa akin. Kasi naman po, pag Hindi umalis ko po ako alam. ng bahay, akala nyo nagsusugal Kasi lahat. nga, wala ka Hindi sa naman bahay. po. Ang bisyo mo talaga sugal. Kahit noon pa. Talagang nagsusugal ka. Huwag mong i-deny yan. Matagal ng panahon. Kahit sa una mo pang asawa. Nung una. Ganyan hanggang ngayon. Opo, pero Ngayon na yun lang sa- ng paghiwalay ninyo, saka ka tumigil. Dahil wala ka Ang na dami namang pinagsusugal. pera ng- Matanda na ako, Jocelyn. Hindi ako nagsinungaling. Huwag kang Kaya pala magsinungaling dito nilihim sa ninyo harapan. lahat ng alam nyo sa anak nyo kasi hindi po kayo Yung sinungaling. contact na hindi mo kami makukontak, ang cellphone Kaya sira. pala Dahil pag wala wala- kaming cellphone, Oh. kinuha mo yung cellphone ng Oh. anak ko. Sinangla mo. Oh, dahil lang ko lang yun para lang masabi sa inyo naghahanap ako ng pera. Pero Maraming Ang testigo. plano ko po nung malaman ang katotohanan sa inyo. Kunyari po, aalis ako dahil magulo utak ko. Pero pinapatingnan ko lang po sila doon. Nandun lang po ako sa kapitbahay noon. Para malaman ko po Kapitbahay ang nga, totoo pero kung huwag mo nasaan nang yung asawa ko. ipag-deny na yung bisyo mo talaga is sugal. Yun naman ang sugal, dinidiin sigarilyo niyo po, parati. ma'am. Yun talaga ang Yun ano naman niya, parati sugal. dinidiin niyo eh. Sugal at sigarilyo po, ma'am. Ang mga anak niya, kahit tanungin mo andyan. Wala siyang kwentang nanay sa totoo lang. Wala siyang kwenta. Hindi siya karapat dapat mag-alaga ng anak niya. Pwede siyang sumilip pero dalhin niya. Hindi, dahil barip lang yung mga anak Oh, niya. paano mo nasabi? Sa totoo lang. Naparip Yan ko ang ba? totoo, Jocelyn. Nay, sandali. Jocelyn, bakit dito sabihan mo dinala yung mga bata? Ba't di sa nanay mo? Yung nanay ko po kasi matanda na po. 70 O tapos ba't kukunin pa yung mga bata? Hindi naman po ang Hindi nanay pala. ko lang mag-aalaga. Ay, Kami sino? po ng pamilya ko. Kaya Kasama alis ng ka ate rin ko. kamo eh. Hindi, ate ko po, pamangkin ko po, pamilya ko po. Wala kang kwenta-kwentang nanay sa totoo Lolo, lang. inyo, wag po. Wala Tingnan kang tayo kwentang nasa loob ng nanay. bahay. Kahit kailan hindi ka Ang mag-alaga. katuwiran mo, ano, Huwag Tipe? kang magsalita ng sinungaling mga bata. Asunto o areglo! Inirereklamo ni Jocelyn ang kanyang biyanang si Gloria dahil hindi binibigay ng huli ang kanyang mga anak na minsan niya inihabilin at pinagkatiwala rito. Ang sagot naman ni Gloria, pabaya at walang ibang inaatupag si Jocelyn kundi ang magsugal at manigarilyo. Wala raw itong kwentang ina kaya dapat lang na siya mag-alaga sa mga bata. Kung may kwenta yan, hindi dapat niya iwanan. Nagtitinda ako ng bananak Eh, yun, wala. Mama. Alam mo yun? Hindi yun. Nagsusugal ka trabaho yung dahil anak ko wala yun. Ako kang nagtitinda ako ng merienda Kasi noon. kung may Anak ko kwenta yun. kang nanay, mga anak mo nasa iyo. Wala siyang kwentang nanay sa totoo lang. Wala siyang kwenta. Hindi siya karapat dapat mag-alaga ng anak niya. Baboy. Wala kang kwenta-kwentang nanay sa totoo Lolo, lang. inyo, wag po. Wala Tingnan kang tayo kwentang nasa loob ng nanay. bahay. Kahit kailan hindi ka Ang mag-alaga. katuwiran mo, ano, Huwag Tipe? kang magsalita ng sinungaling dahil wala Tingnan mo kang yung mga kwentang itsura nanay. ng mga apo mo. Sinungaling Ang ka. papayat. Ako matanda na ako May nag-alaga sakit, ng hindi anak nyo mo. nabibila ng gamot. Ako pa Sa 10 nireklamo taon ko. kami nagsama, puro kabaitan ang ginawa Samantalang ng anak ikaw mo. dapat ang may utang na loob sa pag-aalaga ng mga Nagpapasalamat mga na bata. ako eh. Ang hindi ko
ko na Dahil ang matanggap, mga Mama. bata Alam mo dito, kung ano? lahat Yung break kung ano kasi ang yung kailangan anak ko ng siya mga bata, tutulungin. ako ang Yun sumagot. ang totoo. Hindi nga tulong, kahit kailan hindi Ang ka nag-alaga. katuwiran mo, ano, Huwag tipid. kang magsalita ng sinungaling dahil wala Tingnan mo kang yung mga kwentang itsura nanay. ng mga apo mo. Sinungaling Ang ka. papayay. Sige, tatawagin ko yung mga bata. Lahat ay tumahimik. Hali kayo. Naano niyo yung utak ng mga anak ko? Grabe naman kayo. Anak, yung totoo lang sasabihin, ha? May tatanong ako sa inyo mga anak. Nagugutom ba kayo sa kay Lola? Sabihin niyo yun, oh, ba't yun may hindi kayo? Ilang taon ka na, Ne? 8 po. Ikaw, Ne? 7 po. May tatanong uli ako. Love niyo ba si Mami? Si Mami Jocelyn? Ha? Oo, may hindi. Bakit Oo, hindi diba? niyo love si Mami Jocelyn? Oh, umiiling Hindi din. nga nila love yun. Ikaw, Ne? Ano? Hindi, ang Yung mamalulat. totoo, Bakit? anak, huwag ganon. 7. Mama. Alam na nilang nag-aaral yan eh. Kanino kayo gusto sumama? Kay Mami? Ikaw? Kay Mama Lola? Ikaw? Kanino ka? Sinong mama? Bakit si Mama Lola ang gusto samahan? Gusto kayong kunin ni nanay nyo, ni mami nyo? Mami Jocelyn. Tinawag ko po itong dalawa. Kasi sila po ay 7 years old and above. Sang-ayon po sa batas, kapag kasi ang bata ay below 7 years old, automatically sa nanay. Kung ang nanay ay may kakayanang mag-alaga doon sa bata. Gusto ng Mami Jocelyn, umuwi na kayo sa kanya. Gusto ba niyo sumama na sa kanya ngayon? Ikaw, Ne. Sama ka sa Mami Jocelyn? Oh, bakit ayaw niyo sumama sa Mami Jocelyn? Ikaw, Ne. Kasi po Ano? Bakit? Bulong mo. Ay. Pumulong Anak, sa wag akin yung ganon. bata. Bakit? Huwag ganon na. Bakit ayaw sa'yo ng mga anak mo? Ewan ko po sa kanila, hindi ko nga po alam din na sa kanila po. Salbahe ka raw. Sabi ng batang Ano to, daw po? salbahe ka raw. Galing na naman turo. Ay, Alam mo, ako Hindi Siguro namin sabi. tinuruan yan. kilala ko ang anak ko, Mama. Ayan, nag-aalaga Kilala. din yan. Oh, sige. Nag-aalaga din yan. Kilala ko ang mga anak ko, Mama. Tita nila, si tita nila, tanungin mo nga. Oh, pati nga yan, tinuturuan si Oso, Nicole hindi eh. namin tinuturuan Habang kausap yun. ako sa cellphone, sabihin mo sa ano mo, mama mo, wala Bibiro. siyang kwentang ina. Ang mga biro, wala Oo, wala talaga ano, naman ano wala siya. kang kwenta. Oh, tama ba yung Ay, turuan talagang niyo yung walang ganung kwenta, edad? walang tinuro. Oo, Walang kwenta. kahit ako Ikaw ang narinig walang ko. kwenta. Hay, Walang nako. kwenta. Mama. Ikaw ang walang kwenta Oo, mag-ano. bait mo Wala kasi. kang kapasidad mag-alaga ng Oo, anak mo. Talaga? Papaliwanag ko sa inyo ang batas. Ito po, nasusulat sa Artikulo 176 ng Family Code of the Philippines, 176. Yung mga illegitimate children na ito, mga anak sa labas to dahil hindi kayo kasal ng asawa mo, di ba? Naka-apelido po lang Ang general rule dyan, kayo naka-apelido yung mga bata? sa kanya po. O, kasi pwede na ngayon. Opo. O, may bagong batas na rin. Kasi inamyenda itong artikulo na ito, 176 ng ating Kongreso. Pwede na ipangalan sa ama kahit hindi kasal ang ama at ang ina. Ang dapat na parental authority at custody ay sa iyo. Kaya lang, ayon sa mga desisyon ng Korte Suprema, kapag ang isang ina ng mga illegitimate children ay merong compelling reasons para hindi na sa kanya ibigay ang bata, pinapayagan ng ating hukuman. Ano-ano yon? Halimbawa kung ang ina ay manginginom, nagsusugal, may immoralidad, Anong immoral nagpabaya, po o kaya inabando na ang mga bata, pwedeng hindi na ibalik sa kanya. Yan ang mga desisyon ng Korte Suprema. Bakit? Sapagkat ang kapakanan ng mga batang maliliit na ito ang pinapahalagahan at pinoproteksyonan ng ating Estado at ng batas. Kung ibibigay ko sa iyo yung mga bata na yan, kukunin mo, ayaw ng mga anak mo sa iyo eh. Anong Kasi gagawin naman po, natin? brinilin Ang mo gawin sa mo, puno. dalawin mo ng dalawin, ligawan mo yung mga bata, punta-puntahan mo, para Ako, mapalapit sisiraan sila naman po sa'yo. ako. Kasi Ayusin mo yung sarili mo, para yung mga anak mo sa'yo mabaling ang Nga pagmamahal. po eh. Ayusin mo yung sarili mo. Mahanap ka ng magandang hanap buhay. Kapag napatunayan mo na ang pagdating ng panahon na may maganda ka ng hanap buhay, bumalik kayong dalawa rito, ipabibigay ko ang mga bata sa'yo. Salamat Pero po. pansamantala, mas makabubuti na mga batang ito ay nasa sa lola nila. Ayun Kasi na. ang mga bata ang namili. Kung marunong lang siya mag-alaga, kaya ibigay. Pero sa ngayon, makita mo talaga Kaya nga, kawawa-awa ang mga bata. asunto o areglo. Ikaw, Jocelyn.
areglo. Ano ba gusto mo mangyari? Ang gusto ko po, magkaliwanagan po kami sa mga anak ko na huwag niyang Maliwanag na gaganunin. Jocelyn? Papayag po ako na nasa kanya po ang bata, isang kondisyon po. Pag napatunayan ko po sa kanila na may trabaho na ako na kaya kong buhayin ng anak ko, kukunin, ibibigay niya Yan po naman sa sa ngayon. Wala naman problema sa akin yun. Ang akin lang, huwag siyang pabaya. Tawagin na natin si Atty. Soriano para sa inyong kompromiso. Bago niyo lagdaan ang kasunduang ito ay nais ko munang basahin sa inyo ang kaso custody. Kami na nakalagda sa kasunduang ito ay napag-usapan na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una, kami ay nagkasundong tutuparin ang aming naging usapan sa harap ng barangay noong Enero 17, 2012. Ikalawa, ako naman na si Gloria Birano ay nangangakong ibibigay ko ang kustudiya ng mga anak ni Lunesa, Jocelyn Arsino sa oras na siya ay meron ng maayos na trabaho. Ikatlo, ako, si Gloria Birano, ay nangangako ring lubos na alagaan ang mga anak ni Lunesa, Jocelyn Arsino nang naaayon sa batas. Nangangako din akong hindi ko ilalayo ang loob ng mga bata sa kanilang ina at papayagan ko siyang dalawin, bisitahin ang kanyang mga anak. At ang pang-apat, kaming dalawa ay magsisikap na makapag-usap at makitungo sa isa't isa ng mapayapa at may malinis na kalooban. Lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.